bagong schedule o new schedule. Sa 9:15 a.m. po, meron po tayong Adult Sabbath School at ang ating morning service ay 10:15 a.m. po. At ang prayer meeting po ay 4:15 p.m. at Kids Sabbath School din po ay 5:15 p.m. for book study naman po. Naintindihan niyo po. Nawaan niyo. Encourage ko po na tayo po ay mag-join sa mga schedules na bagong schedules na gaganapin. And sa March 8 po ay magbibisit po ang CC visit for interview. Kailangan po natin na i-prepare yung mag-review tayo ng mga yung glorious gospel na pag-aralan natin at i-review natin to dahil meron po tayong interview for magbibisit po yung CC. So, prepare po natin na ma-review natin ng mga glorious gospel na ibinibigay po sa atin. And short meeting po before prayer meeting para sa pag-prepare sa pag-visit nila Pastor Olan. And encourage po na magbasa tayo daily devotionals and Bible reading. Amen. Na unawaan niyo po. Clear naman po. Sige po. Okay. Okay, tayo po tumayo. Tayo po ay basahin natin ang Psalms chapter 93. Okay po. Psalms 93. Mga awit 93. Mga Psalms. Mga awit 93. Amen. Amen. Kung tayo'y nakapagbukas na, hanapin natin ang Psalms. Ang awit 93, basahin po natin sabay-sabay. Ang Diyos na hari. Ang Panginoon ay naghahari. Siya'y nakasuot ng karilagan. Ang Panginoon ay nananamit. Siya'y nabibigkisan ng kalakasan. Ang sanlibutan ay kanyang itinatag. Hindi ito matitinag. Ang trono mo'y natatag nung una. Ikaw ay mula sa walang pasimula. Ang mga baha ay tumaas, O Panginoon. Ang mga baha ay nagtaas ng kanilang ugong. Ang mga baha ay nagtaas ng kanilang mga alon. Higit na makapangyarihan kaysa sa dagundong ng maraming tubig, kaysa sa malakas na hampas ng alon sa dagat. Ang Panginoon sa itaas ay makapangyarihan. Ang iyong mga utos ay tiyak na tiyak. Ang kabanalan sa iyong sambayan ay nararapat, O Panginoon, magpakailanman. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating mga hinto. Ang una po natin kakantayin ngayon ay The Lord Almighty Reigns. Sige po. Behold him, robed in majesty, crowned with strength and glory. Holy is our King. Behold him, though
waters rage, breakers bow before him, tides rush to obey. He reigns when oceans roar, he reigns above the storm, enthroned on high, the Lord Almighty reigns. Behold him, Stronger than the seas, God from everlasting, just in his decrees. Behold him, worthy of our trust, faithful to his promise, ever here with us. He reigns when oceans roar, he reigns above the storm, enthroned on high, the Lord Almighty reigns. He reigns amidst the flood, he reigns with grace and love, enthroned on high, the Lord Almighty reigns. Wind and waves are stilled in reverence. Thunder trembles in your presence. You will hold us in the tempest. You will not be moved. 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 He reigns when oceans roar, he reigns above the storm, enthroned on high, the Lord Almighty reigns. He reigns amidst the flood, he reigns with grace and love, enthroned on high, the Lord Almighty reigns. Enthroned on high, the Lord Almighty reigns. Enthroned on high, the Lord Almighty reigns. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa magandang umaga, sa kalakasan ng bawat isa. Maraming salamat Panginoon dahil ikaw Panginoon ay patuloy na papanatili po o Diyos sa amin na sumamba Panginoon. At salamat Panginoon na ikaw lamang Panginoon na dapat naming purihin, sambahin Panginoon sa iyong pangalan. Salamat Diyos sa umagang ito na kami po ay narito upang makinig ng iyong salita. Turuan mo kami Panginoon na buksan ang aming mga puso at isipan at lalo makita namin Panginoon ang kahalagahan Panginoon ng pag-ibig mo Panginoon sa bawat isa o Diyos. Salamat sa biyayang ito na pinagkaloob mo Panginoon, na wala kaming kalakasan, Panginoon, kundi ikaw lamang ang kalakasan namin. Purihin ka, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming buhay, sa aming pag-iisip, sa aming puso, na ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang mapurihan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Umupo na po tayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan sa Genesis chapter 3 verse 14 to 15.
Genesis chapter 3, verses 14 to 15. Okay. Amen. Ang Diyos ay naggawad. Sinabi ng Panginoon Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin, sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa bagong tipan tayo pumunta. Hanapin natin ang Revelation chapter 7 verse 9 to 12. Sa Apokalipsis po sa Tagalog. Amen. Revelation o Apokalipsis chapter 7 verse 9 to 12. Basahin po natin sabay-sabay. At sila'y may baluti na gaya ng baluting bakal, at ang tunog ng kanilang mga pakpak ay gaya ng tunog ng mga karwahe at ng maraming kabayo na rumaragasa sa labanan. Chapter 7. Sorry po. 7. Chapter 7 verse 9 to 12. Amen. Sorry po. Revelation chapter 7 verse 9 to 12. Ang di mabilang na mga tao. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa. Sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. At nagsigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay tayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay, at sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos, na nagsasabi, Amen. Ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo ay aawit. Let's sing. Your Word word alone is solid ground, the mighty rock on which we build. In every line the truth is found, and every page with glory filled. faith alone we come to you. We have no merit we can claim. Sure that your promises Are true. We place our hope in Jesus' name. Glory,
grace alone we're justified. His righteousness is all our plea. Your law's demands are satisfied. His perfect work has set us free. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. by grace alone. And By grace alone we have been saved. All that we are has come from you. Hearts that were once by sin enslaved, now by your power have been made new. Now by your power have been made new. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. muna po tayo. Patuloy po tayo sa ating pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng ating mga handog. So meron po tayong box sa likod at pwede nyo pong ilagay dyan ang inyong offering. Ang pagpapasalamat sa lahat po ng biyaya at pinagkalo po ng Diyos sa atin. Again, it is an expression of our thanksgiving para po sa ating Panginoon. So ipanalangin natin at ipagpasalamat natin iyon. Panginoon, pinagpapasalamat namin ang iyong patuloy na pagpapala at pagsusustain sa bawat isa. Sa araw-araw na aming ibinigay mo po sa amin. We acknowledge, Father, na lahat ng pagkain, ng pera, ng kalakasan, pagtatrabaho, provision, even yung mga pagsubok, mga pinagdaanan namin ay lahat ay nagmumula sa iyo, O Diyos, na iyong isinasagawa para sa kabubuti ng mga umiibig sa iyo. Salamat, Panginoon, na sa aming pagbibigay, ito po ay ekspresyon ng aming pagpapasalamat at naway malugod ka, Lord, sa bawat puso na ina-acknowledge na ang lahat ay nagmula sa iyo, O Diyos. Indeed, glory to you alone, our God. Amen. So sa ating pagpapatuloy, we will read the sermon text na ipapangaral po ngayong umaga. Pakibuksan po ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 1 at babasahin natin ay ang verses 6 to 9. Galatians chapter 1 verses 6 to 9. So ito po ay nasa bagong tipan. Okay, Galatians chapter 1 verses 6 to 9. So kung kayo po ay nandyan na, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Gaya na aming sinabi nung una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba
kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain. Tayo po'y magsitayo sa pag-awit ng himno. Spirit, Bread of God, witness to all that Christ has done. Great revealer, radiant light, one with the Father and the Son. open our eyes. Help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. This is verse 2. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, guarantee of the redemption Christ has won. Promised helper, be our strength until this race on earth is run. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Tayo po'y magsiyo po na. So, kailangan pa natin ng practice na. Okay. So, tayo po'y magpatuloy. And so, let us pray again before our God. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo sa pagsamba, sa pagpapasalamat, O Diyos. Gaya po ng aming inawit, tulungan mo po kami na makita namin si Kristo sa iyong salita at sa lahat ng paghahayag at pangangaral ng iyong salita. Tulungan mo kami na makita ang kaluwalhatian mo, O Diyos, na ang lahat ay nagmumula sa iyo, lahat ay sa pamagitan mo, at lahat ay para sa iyo. Amen. So,
Sa ating po pagpapatuloy, kung matatandaan nyo po, last Sunday, ipinangaral, tayo po ay nagsimula sa libro ng Galatians from chapter 1, verses 1 hanggang verses 5. So, paki-open na yung Bible at doon lang kayo manatili sa Galatians chapter 1. So, kung matatandaan nyo po last Sunday, nakakamangha isipin na kahit po sa panimula, or sa greeting, or pagbati pa lang ni Apostle Pablo, ay nakita na natin doon ang kabuuan ng Ebanghelyo. Okay? So kung makikita niyo dyan sa chapter 1, verse 1, ipinakilala ni Pablo ang kanyang sarili bilang apostol sa pamagitan ni Kristo at Diyos Ama. At ito ay hindi mula sa mga tao. Ganun po ipinakilala ni Pablo ang kanyang sarili. Na nagpapakita na si Pablo po ay ang tagapagdala or siya yung tagapagdala or bearer ng gospel, ng ebanghelyo ng Diyos para sa mga hentil. And siya ay nagpatuloy at sinabi niya na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Alam niyo po ba na ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay napakahalaga na nangyari sa kasaysayan ng mga tao dahil ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus ay ang paghahayag na siya ang anak ng Diyos. Sa madaling salita, ang kanyang pagkabuhay ang naghayag na siya nga ay Diyos. And sinabi ni Pablo na ang Diyos Ama ang muling bumuhay sa kanya. At ito ay ang sinasabi ni Pablo, ito ay gawa ng Diyos. At ito ay malaking claim mula sa tao na sabihin na ang nangyari kay Jesus ay gawa ng Diyos. So dito, ini-establish ni Pablo na itong mensahe na dinadala ni Pablo ay ang mensahe ng Diyos. At so nagpatuloy si Pablo sa kanyang greeting sa verse 3, sumainyo ang biyaya at kapayapaan. And last Sunday nakita natin ang pinagugutan ni Pablo. Bakit sa lahat ng kanyang... Chinek nyo ba? Sa 13 letters. Sabi ko last Sunday, i-check nyo sa 13 letters kung paano ito sinisimula ni Pablo. Lahat po, 13. Yung 13 letters si Pablo, lahat po yun ay merong pagbati ng biyaya at kapayapaan. And last Sunday, natutunan natin na ang biyaya at kapayapaan ay ang ating natanggap. Sa pamagitan po ng Panginoong Hesus, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. Bakit? Sa pamagitan ni Kristo, nagkaroon ng pagkakasundo between Diyos at tao. At sa pamagitan ni Kristo, tayo ngayon ay nasa presensya ng Diyos. At yan ay biyaya. Bakit? We do not deserve. Hindi tayo karapat-dapat humarap or mapabilang sa presensya ng Diyos. Pero sa pamagitan ni Kristo, sa biyaya niya ay natanggap natin yon. At yung biyaya at kapayapaan na sinabi ni Pablo na mula sa Diyos Ama at Panginoong Hesus. Ito ay malinaw na paghahayag na ang pagliligtas ay nagmumula lamang sa Diyos. At hindi po sa atin. At anong sinabi dito? Ang Panginoong Hesus ay ibinigay ang kanyang sarili. Ito po ang bayad para sa ating kaligtasan. Tabingi. Para sa ating kaligtasan. At itong pagliligtas niya ay sinabi dito ni Pablo sa kanyang pagbati na mailigtas tayo sa kasalukuyang masamang kapanahunan. At ito po ay patungkol sa pagliligtas sa atin ng Diyos, hindi lang po sa kamatayan, but pagliligtas din mula po sa mga maling daan para sa kaligtasan. Or pagliligtas din ng Diyos sa pagkaalipin natin sa kasalanan. At ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay ang soberano at puno ng pag-ibig na pasya ng Diyos na iligtas ang mga hinirang. Hindi ang lahat ng tao, hindi lahat ng individual, bagkos ang kanyang mga hinirang. And so, sa pagtatapos ng pagbati ni Pablo, nung sabi niya, sumakanya nawa ang kaluwalhatian. And yes, lahat po ng ginawa ng Diyos ay para po sa kanyang kaluwalhatian. So,
that is just the review, no? Kung ano po ang nakita natin sa panimula or pagbati ni Pablo. Now, let me tell you mga kapatid, na ito pong sulat ni Pablo sa Galatia, ito po ay ang tanging sulat. Okay? Ito po ang tanging sulat na ipinakita po ang bunga ng pagliligtas. No, kung babasahin niyo po sa mga panimula ng letter ni Pablo, ito lang po yung introduction niya na binanggit niya ang bunga ng pagliligtas. At ano po yung bunga ng pagliligtas na yon? Ang hindi pagkaligaw. Ang pananatili sa katotohanan. No? And ma-amaze kayo kung titingnan nyo lahat ng greetings niya sa 13 letters. At ito din po ang tanging sulat na nagbigay ng detalye patungkol sa ebanghelyo. Ang sinasabi ko po is yung sa panimula, ha? Kasi halos lahat, no, ng letter ni Pablo, wala pong ganun, no? But ito lang po yung tanging sulat niya na nagbigay ng detalye patungkol sa ebanghelyo. Bakit po? Dahil po sa kasalanan na nagawa ng mga mananampalataya sa Galatia. Okay? At ano yung kasalanan na yon? Ang pagbaling sa ibang ebanghelyo. Now, this is the first letter, pero ito po yung unang letter na harsh, no? Na ipinadala ni Pablo dahil po sa pagbaling sa ibang ebanghelyo. And this is a warning also for all of us na hindi tayo bumaling sa ibang ebanghelyo. So tingnan natin ang verse 6. Sabi ni Pablo, ako'y namamangha. No? Parang sa atin pa, no? Wow! Grabe, ha? Parang ganun po. Now, in ancient letters, no, sa mga sinaunang letters po, ito pong klase ng panimula ni Pablo ay isa pong harsh greeting. No? In ancient literature or letters po. And which, ito po ay salungat sa 12 letters na sinulat ni Pablo. 13 letters po ang sinulat ni Pablo. Yung 12 letters po, salungat po yun. Bakit? Kung babasahin niyo po, check it out. sa 12 na letters ni Pablo, lahat po ay may pagpapasalamat. Sinasabi ni Pablo, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil, mababasa niyo yan in all the 12 letters. But, only in Galatians, hindi niyo yun makikita. No? Bakit po? Again, sabi ko nga po kanina, this is a warning. No? Dahil ito pong nangyari sa Galatia ay isang napaka-bigat. And I would say, mamaya masabi ko sa inyo na ito po yung kasalanan na hindi mapapatawad. And so, Pablo is nagbibigay po siya ng great na importance, no? Dito, na kailangan natin ding ingatan ang ating mga sarili. Again, this is a warning para sa atin. No, bakit ano ba ang ginawa ng mga taga-Galatia? Sabi niya, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo. Iniwan siya na tumawag sa inyo. Sino po ang binabanggit dito ni Pablo? He is referring to God the Father. He's referring to our Lord. No? Ang Diyos, iniwan nyo siya na tumawag sa inyo. Now, meron lang po kong observation na sasabihin sa inyo, ang naghayag po ng gospel sa mga taga-Galatia ay si Pablo. Pero tingnan nyo po kung paano ang pagkakasabi ni Pablo, iniwan nyo siya. Hindi sinabi ni Pablo na iniwan nyo ako. Di ba? Iniwan nyo siya. Sino? Ang Diyos. So ito po ay maging malinaw sa atin na bagaman tao po ang naghahayag ng ebanghelyo, pero ang Diyos ang tumatawag sa isang tao. Ang isang tao ay pamamagitan lamang, pamamaraan lamang na ginagamit ng Diyos. Pero it is God directly ang tumatawag sa taong iyon. Kaya sabi ni Pablo, iniwan nyo siya na tumawag sa inyo. No? And it's very true. Sabi ng Panginoong Yesus, ang nakikinig sa inyo, sabi ng Panginoong Yesus sa mga alagad niya nung siya ay nandito pa, na ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang tinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo
sa akin na siya ang Diyos Ama. So you see, so whenever we reject the person na ginagamit ng Panginoon, we are not really rejecting that person, but ang atin pong nire-reject ang ating Panginoon. No? And so, medyo sasabihin ko lang to, even in our leaders, in our pastors, no? Wag po natin sila ang tingnan, but ang tingnan natin ay ang Diyos na nagsasalita sa pamagitan ng taong iyon. Now, balik tayo. Iniwan nyo siya na tumawag sa inyo. Paano sila tinawag? Sinabi diyan, sa biyaya ni Kristo. Paano sila tinawag ng Diyos? Sa biyaya ni Kristo. Ito po ay ang kaligtasan na nagpapakita na ito ay sa pamagitan ng biyaya lamang. Sa pamagitan ni Kristo at wala na pong dapat idagdag. No? Wala nang dapat idagdag. Bakit po? Kung natatandaan niyo po in Acts chapter 15, bago tayo lumipat sa Galatians. By the way, sana tandaan niyo po, nasa Acts pa rin po tayo. But we are following, sinusundan natin yung journey, no, na nangyari sa story sa Acts. And ngayon, nakita natin sa Acts yung pagpupulong sa Jerusalem. Natatandaan niyo yun? And after that, nagsulat si Pablo sa mga taga-Galatia, and now, kaya itong inaaral muna natin. And after Galatians, pagkatapos natin dito, babalik po tayo sa Acts. Now, ano bang sinasabi? Ano bang nangyari sa Acts chapter 15? Kung matatandaan nyo in verse 1, sinabi doon, may ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid. Ano tinuturo nila? Maliban na kayo'y tuliin, ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. And in verse 5, another group ang nagsasabi na kailangang sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises. No? So, meron pong mga nagtuturo na ganito, na kailangan nilang sumunod sa kautusan ni Moises. And so, sadly, sila po ay bumaling. Sila po ay tumanggap. No? Iniwan nila ang Diyos na tumawag sa kanila sa pamagitan ng biyaya. No? Na ang kaligtasan ay biyaya ni Kristo. Saan sila pumunta? Sila ay bumaling sa ibang ebanghelyo na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng paggawa muli, no? Pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya sinabi ni Pablo dyan in verse 6, iniwan nyo siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Doon sila napunta. No? Na plus, merong plus. Plus works. No, dagdagan ninyo, okay, nanampalataya kay Kristo, pero kailangan nyo pa ring tuliin. Kailangan nyo pa ring sundin ang Mosaic law. And sadly, again, sila ay bumaling sa ebanghelyong iyon. Pero ano po ang sabi ni Pablo? Bago ako pumunta sa verse 7, alam nyo po kung paano inilarawan ni Pablo ang kanilang pagbaling? Sabi niya, ako'y namangha na napakabilis. Napakabilis. No? Ibig sabihin, ito pong reaksyon nila ay kabaliktaran sa reaksyon nila Pablo nung merong mga bulaang nagtuturo ng katuroang iyon. Tingnan niyo po sa chapter 2 verse 5. Anong naging reaksyon nila Pablo? Chapter 2 verse 5 ng Galatians, sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit. No? Kahit isang saglit upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay manatili sa inyo. No? Walang segundo, walang moment, walang saglit na kami ay bumaling sa pagtuturo na iyon. And that is very opposite sa nangyari sa mga mananampalataya sa Galatia. Napakabilis na sila ay bumaling sa ibang ebanghelyo. And that is very sad. And yun ang ating iiwasan, na ang bawat isa na nakaupo dito ay babaling sa ibang ebanghelyo. Bagkos ang ating hangarin ay ang naging reaksyon nila Pablo, na ni walang saglit na tayo ay magpapasakop sa ganong klase ng katuruan, sa ganong ibang ebanghelyo. Pero actually, anong sabi ni Pablo sa verse 7? Hindi sa may ibang ebanghelyo. No? Hindi sa may ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi po ebanghelyo ang pinapalaganap ng mga huwad na guro.
na binasa natin, na nakita natin sa Acts chapter 15, hindi yun ebanghelyo. Hindi yun magandang balita. No? Wala pong ibang magandang balita na makapagliligtas. At wala ding ibang daan para maligtas. Kaya sabi ni Pablo, walang ibang ebanghelyo. There's only one gospel. May nag-iisa lamang ebanghelyo. Pero bakit nagkaroon ng mga ganong maling katuruan? Sabi ni Pablo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Ito yung dahilan bakit merong maling katuruan, may nanggugulo at pilit na binabaluktot ang ebanghelyo ni Kristo. At bakit nila yun ginagawa? Actually, Paul inilarawan niya kung bakit yun ginagawa ng mga huwad na guro. Tingnan niyo po sa Galatians chapter 6, basahin natin ang verse 12 to 13. Galatians chapter 6, verse 12 to 13. Anong sabi dyan? Ang mga nais gumawa ng magandang palabas sa laman ang siyang pumipilit sa inyo na magpatuli upang hindi sila usigin dahil sa krus ni Kristo. Sabagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan. Ngunit, ibig nila kayong magpatuli upang sila ay makapagmalaki sa inyong laman. No, I have already explained this last Sunday. So, ang dahilan bakit may nagbabaluktot dahil po sa pansariling kapakanan. Para hindi sila usigin, no? Para they will take pride na ang kanilang pagkatuli ay merong halaga. No, yun po ang dahilan. And actually, kahit po hanggang ngayon, nangyayari pa rin po yan. Bakit may nagbabaluktot ng ebanghelyo? Dahil sa pansariling kapakanan. And even in the Old Testament, no, nangyayari na po yan. Alam niyo po ba yung mga huwad na propeta at yung mga pari, no, na hindi man sila huwad na pari, pero mga matitigas na ulo na mga pari. Dahil po sa pansariling kapakanan, binabaluktot din nilang salita ng Diyos. Let me read to you from the Old Testament. In the book of Jeremiah, sabi doon, sapagkat mula sa pinakamaliit sa kanila hanggang sa pinakamalaki sa kanila. Sino to? Ang bawat isa ay sakim sa pinagkakakitaan. No? At mula sa propeta hanggang sa pari man. So you see, na-mention dito, bawat isa ay gumagawang may panlilinlang. Kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayong wala namang kapayapaan. No? And another from the book of Micah, ang mga pinuno niya ay humahatol dahil sa suhol. No? Dahil sa suhol. At ang mga pari niya, no, ng Diyos ay nagtuturo dahil sa sahod. At ang propeta niya ay nanguhula dahil sa salapi. So you see? Gayon may sumasandal sila sa Panginoon at nagsasabi, hindi ba ang Panginoon ay nasa sa gitna natin? Walang kasamaang darating sa atin. So ano yung mga turo ng mga false prophets at mga matitigas na ulo ng mga pari? Kapayapaan. And alam niyo po ba, kung tinanggap lang ng mga Hudyo ang kaparusahan, no? Na sana'y, kung tinanggap po nila yung kaparusahan, if nagbabasa po kayo ng Old Testament, marami pong judgment, no? Pronouncement of judgment ng Panginoon. And actually, yung judgment na yon ay actually bagay na makakapagligtas po sa kanila. I remember reading Jeremiah, natatandaan ko nung binasa ko po yung book of Jeremiah, ang kalooban ng Diyos ay magpasakop sila doon sa Babylonia. No? Pero, ito nga mga false prophets ay nagsasabi na, hindi nyo kailangan pumunta doon. No? Kapayapaan, kapayapaan. No? So, binabaluktot nila dahil po sa, sabi nga dyan, sa suhol, sa sahod, at sa salapi. No? So, even in the Old Testament, nangyayari na po yun. Pero, even in our time, kahit po sa ating mga panahon nangyayari yan, marami pong mga mega churches, no, ang nagpapalaganap ng prosperity gospel. No? Manampalataya ka, yayaman ka. Kaya tingnan nyo ang bokabularyo ng mga tao ngayon.
No? Sumunod ka sa Diyos para pagpalain ka. At yung pagpapala na binabanggit nila ay salapi, kayamanan. No? And even kung hindi ka, I remember yung bishop nung sabi, after 10 years, kung wala ka pang sasakyan, sasagasaan kita. So you see? Ganun ang tinuturo sa mga simbahan. No? Wala kang inaani ngayon kasi wala ka namang itinanim. Ano yung itinanim na gusto nilang itanim mo? Pera. Para daw mag-multiply yan, magbunga yan ng milyon. So ganun po, nakakalungkot. No? And be careful on that. No? Pero, wag po sana nating isipin lang na dahil merong mga pansariling, para sa pansariling kapakanan ng mga nagtuturo na yon, kaya merong ganun. Actually, sabi po sa salita ng Diyos in 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4, sabi diyan, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang isip. Sabi nga ni Paul Washer, merong mga false teacher kasi dahil po sa tao. Kasi gusto ng tao makarinig prosperity, prosperity. Kapayapaan, kapayapaan. No? Now, kayo ay nandito sa maliit na bahay panambahan na ito. At nananatili kayo hindi dahil sa prosperity or pagpapalang inihayag. No? By grace of God. No, tanging ang mga espiritual lamang na tao ang nagnanais ng mga bagay ng espiritu. And nakita natin 'yon sa ating Sunday school kanina, 'di ba? Tanging ang mga espiritual ang nagnanais ng mga bagay ng espiritu. So mga kapatid, biyaya po na ikaw ay nananatili, hindi po sa iglesyang ito, hindi po dito, okay? Biyaya po na ikaw ay nananatili at naninindigan sa katotohanan dahil ang mensaheng ito ay ang ebanghelyo ng Diyos. Ang nagpapanatili po sa inyo ay yung magandang balita ng Diyos, yung ebanghelyo ng Diyos. Kung kaya, sabi ni Pablo in verse 8, subalit kami, no? Sabi niya, kahit kami. Sino ba si Pablo? Paano ba inintroduce ni Pablo ang kanyang sarili? Ako ay apostol, hindi nagmula sa tao, but he is an apostle directly from God and the Lord Jesus Christ, sabi niya. Pero ngayon, ang sabi niya sa verse 8, kahit kami, kasama siya, kahit ako, na isang apostol ng Diyos, and even, mas dinagdagan niya pa yung kabigatan nito, ang sinasabi niya, o ang anghel mula sa langit. No, kahit daw kami, no, sila pala, hindi kami. Sila! Or ang anghel na mula sa langit. Kapag sila or kami ay nangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo. Kapag kami ay nangaral ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, hayaan siyang sumpain. Let him be anathema. Let him be cursed. No? At ano yung sumpa na to? Hayaan siya na nararapat siya sa walang hanggang kapahamakan. No? Ganun po kabigat. Yung warning ni Pablo. No, kung meron mang mangaral at kung meron ding tumanggap sa pangaral na yon. No? Sumpa ang darating. At inulit niya pa, no? Verse 9, gaya ng aming sinabi noong una. So, ibig sabihin po, ito ay sinabi na ni Pablo nung unang pag-visit niya sa mga taga-Galacia. No? Sinabi niya no? Gaya ng aming sinabi noong una. At muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na,
ay hayaan siyang sumpain. No? Repeat, 2 beses inulit ni Pablo dito sa kanyang sulat. No? So ito po ay pag-e-emphasize sa atin ngayon ng malaking pagpapahalaga, no? Ng pagbaling even ang pangangaral ng ibang ebanghelyo. No? Meron lang pong iisang ebanghelyo. There's only one gospel, mga kapatid. There is no other gospel. Walang iba, wala pong dagdag, at walang bawas. Iisa lang ang ebanghelyo. Bakit po? No? Iisa lang ang ebanghelyo. Una, dahil ito po ay inihayag na sa simula pa man. And kanina, napakaganda ng ating pag-aaral kanina, no, in our Sabbath school. No? Na ito po ay hinihayag na sa simula pa man. And even, sinabi doon sa confession natin, chapter 20, huwag niyong tatandaan, huwag niyong kakalimutan. Chapter 20, no? Paragraph 1, no? Chapter 7 pala, paragraph 1. Paragraph 3. 3, ano sinabi doon? Ito ay ang tipan, no, pinagkasunduan na ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo bago pa man magsimula ang panahon. No? Again, there's only one gospel kasi ito po ay inihayag na sa simula. Hindi po, pag sinabi po nating inihayag na sa simula, hindi po siya nag-a-adapt. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nag-a-adapt sa paglipas ng Panginoon. Ibig sabihin, ito pong ebanghelyo na ito ay tiyak. At saan natin nakita ang unang paghahayag ng ebanghelyo? Genesis chapter 3, verse 14 to 15. No, anong sinabi doon? Ang binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. And sino yung binhi ng babae na yon? Yun po ang ating Panginoong Jesus. Again, Genesis 3:15 is the proto-evangelium. The first declaration of the gospel is in Genesis 3:15. Ibinigay po ito pagkatapos ng pagkakasala ng tao. No? Again, hindi ito nahubog. Yung gospel po, hindi po yan nahubog sa paglipas ng panahon. Hindi po yan sinabi ng Panginoon, ay, ito na nangyayari, ay, ito pala kailangan nila. Hindi po ganon. No? Ito na ang itinakdang pamamaraan ng Diyos bago pa man nagsimula ang panahon. So, wag tayong babaling sa ibang ebanghelyo. There's only one gospel at yon ay inihayag na mula pa man sa simula. Sabi nga sa letter ni Pablo kay Titus, sabi niya, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako na ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Very clear. Malinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos na ang pangakong ito, yung ebanghelyo, yung pagliligtas ay ipinangako na ng Diyos bago pa nagsimula ang mga panahon. So that's one proof na may iisa lamang ebanghelyo. Pangalawa, anong dahilan? May iisa lang ebanghelyo dahil po ang kaligtasan ay sa Panginoon. Hindi yan nagmumula sa tao. And very amazing, kanina binasa natin in our Old Testament reading mula sa Genesis. And in our Old Testament pala yun. In the New Testament reading, Revelation. Tingnan nyo po kung anong ihahayag natin ng mga mananampalataya sa pagtatapos. Basahin ko po muli, Revelation 7:9-12. Huwag nyo na pong ako na lang po. Pagkatapos ng mga bagay na ito, no, ay tumingin ako, sabi ni John, at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sino man mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika. Kapatid, nandun ka. May picture ka na sa future. Nandiyan ka, nakatayo ka. No? Nandiyan tayo. Nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. May hawak-hawak tayong palma. Nakaputi tayo. At
nagsisigawan ng may malakas na tinig. At ano po ang ating isisigaw sa panahon ngayon? Verse 10, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Sining kordero na yon? Sino yung lamb na namatay para sa ating kaligtasan? Ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, hindi po yan sa gawa. Yun po ang ating anthem. That's our anthem. That's our declaration. No? Na ang pagliligtas ay sa aming Diyos. At pagkatapos niya, ng lahat ng mga anghel ay tumayo sa palibot ng trono at matatanda at ng apat na nilalang na buhay at sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen. Ang pagpapala, ang kaluwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Kaya pansinin niyo po anong sinasabi sa salita ng Diyos, hindi sa gawa upang walang sino man ang magmalaki. Dahil iisa lang ang nararapat ng lahat ng pagmamalaki at yon ay ang ating Panginoon. And amazingly, even in Genesis chapter 3, can you go to Genesis chapter 3? Tingnan niyo po, yung Genesis chapter 3, meron pong shadow. No? Genesis chapter 3. Meron pong shadow dito. Merong anino na ipinakita ng Diyos. Tingnan nyo sa verse 7. Bago natin basahin yung verse 7, ito po ay nagkasala na po si Eva at Adan. At tingnan nyo po kung anong ginawa nila. Verse 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Anong ginawa nila? Naggawa sila ng panakip ng damit. Why? Alam na nila na sila ay hubad. And what's wrong with that? Ibig sabihin, they are now conscious. Meron na silang hiya. At ano, saan nagagaling ang hiya? Shame. Saan nagagaling ang shame? Ang shame ay bunga ng guilt. Ano yung guilt? Ang guilt ay estado ng tao na siya ay nagkasala sa Diyos. So yung pagkahiya nila, hindi dahil nakikita yung katawan nila. Dahil sila ay nagkasala sa Diyos. And anong unang ginawa nila? Tinakpan yung kahiyaan nila, yung shame nila sa pamagitan ng puno ng igos. Pero anong ginawa ng Diyos? Verse 21. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. What's the significance ng aksyon ng ating Panginoon dito? Ito po ang unang pagpapakita ng pagtatakip ng hiya na dulot ng guilt. At sino po ang nagtakip nun? Ang Diyos. Huh? Ano yung tinakip? Balat ng hayop. At ano po yung pinapakita nito? Na merong dapat mamatay. Di ba namatay yung hayop? Kasi nga, inano yung damit. Merong dapat mamatay para sa pagtatakip ng ating kasalanan. At sino yung namatay na yon? Mamaya matututunan natin yan sa chapter 17 ng Glorious Gospel. Hindi balat ng hayop, but ang tanging anak ng Diyos ang namatay para sa pagtatakip ng ating kasalanan. And ito po, babasahin ko po sa commentary from the Reformers and the Puritans. Napakaganda, napakadami, pero babasahin ko lahat. Kasi napaka-on point yung kanila pong paghahayag. Sabi dito ni John Calvin, ang pagtatakip gamit ng dahon ng igos ay isang walang saysay na likha ng tao upang itago ang kanilang kahiyan. Ngunit, sa pagbibigay ng Diyos ng mga balabal na gawa sa balat ng hayop, ipinakita niya na ang kasalanan ay hindi maaaring matakpan ng gawa ng tao, kundi sa pamagitan ng pagdanak ng dugo. At kaninong dugo yon? Ng Panginoong Jesus. In another comment from John Calvin again, ito ang unang kilos ng biyaya ng Diyos
Di ba? Unang kilos ng biyaya ng Diyos matapos, no? Right after, pagkatapos ng pagkahulog ng tao. Siya mismo, ang Diyos mismo, sabi ni John Calvin, ang nagbigay ng pantakip. Isa itong anino ng katuwiran ni Kristo, kung saan matatagpuan ang tunay na pantakip para sa kaligtasan. And another from Martin Luther, nalaman ni na Adan at Eva na sila'y hubad, na sumasagisag sa pagkawala ng kanilang orihinal na katuwiran. Wala na, fallen ng tao. Ang kanilang mga dahon ng igos ay kumakatawan sa lahat ng pagsisikap ng tao. You see? All the works of men upang takpan ang kasalanan. Pero ito ay walang halaga sa harapan ng Diyos. At nagpatuloy si Martin Luther, ang pagbibigay ng Diyos ng kausuotan mula sa balat ng hayop kay Adan at Eva ay ang unang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang mga kasuotang ito na nagmula sa kamatayan ng isang hayop ay nagpapahiwatig ng katuwiran ni Kristo na tanging makakatakip sa ating kasalanan. Another from Matthew Henry, ang kanilang pagtatakip gamit ang dahon ng igos ay bunga ng kanilang pagkakasala at takot. Napakahina ng lahat ng paraan ng mga makasalanan. You see, no? Napakahina. Wala talaga. Hindi sapat yon upang bigyang katwiran at takpan ng kanilang sarili. Ngunit ang Diyos mismo ang nagbigay ng kasuotan. Ipinapakita na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. Similar to John Calvin, no? Another from Thomas Watson, ang mga dahon ng igos ng ating sariling katuwiran ay hindi kailanman makakapagtakip sa atin sa harap ng Diyos. Hindi po talaga yan sa ating katuwiran. Tanging ang katuwiran ni Kristo na isinaggisag sa mga kasuotang mula sa balat ng hayop ang makakabura sa kahihiyan ng ating kasalanan. Another from John Owen. By the way, itong binabanggit ko po ito, mga popular po ito ng mga kapatid natin, no? Mga theologians, Puritans, and Reformers. John Owen, ang pagkilos ng Diyos sa pagbibihis kina Adan at Eva ay nagpapakita na ang tao na nawalan ng lahat ng katuwiran dahil sa kasalanan ay kailangang maputungan ng katuwiran ng iba, hindi yung katuwiran niya. Ito ang unang paghiwatig ng doktrina ng ipinataw na katuwiran sa kasulatan, imputation. Lastly, Jonathan Edwards. Ang tao sa kanyang bumagsak na kalagayan, no, fallen condition, ay sinusubukang takpan ng kanyang sarili gamit ang kanyang sariling gawa. Nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. Pero sana wag tong mangyari sa bawat isa sa atin, no? Wag niyo na pong takpan ang inyong sarili gamit ang inyong sariling gawa. No? Ngunit kailangang bihisan tayo ng Diyos ng katuwiran ni Kristo. Ang mga balabal mula sa balat ng hayop ay nagpapahiwatig ng pangailangan ng pagtubos sa pamagitan ng sakripisyo. In Glorious Gospel chapter 17, si Kristo ang ating sakripisyo. So mas mabibigyan natin yan ng diin ng pag-aaral mamaya sa ating book study. Kapag ready na kayo. Okay. So you see? No? Okay? Ang isa lang po ang ebanghelyo. Dahil ang pagliligtas ay sa Diyos. Pangatlong dahilan, second to the last, ang nag-iisa lang po ang ebanghelyo dahil ito ay pinatunayan ng kasaysayan. No? Punta kayo sa Genesis. Hindi po yung bus. Diyan po sa Bible. Genesis. Punta kayo sa Genesis. No? Mamaya, teka lang po. No? Titingnan natin kung paano hinubog, no, ng kasaysayan, paano pinakita ng paglaganap ng kasaysayan na iisa lang ang ebanghelyo. No? Since we are done with chapter 3, let's go to chapter 4. Ano nangyari sa chapter 4? Na kahit hindi nyo nabasahin, tingnan nyo lang yung mga title dyan. Ano nangyari sa chapter 4? Pinatay ni Cain si Abel. Okay? Ito po yung pinakaunang kasalanan, aside from ginawa nila Adan, yung ginawang kasalanan ng bunga ni Adan at Eva, ang pagpatay. Pinatay ni Cain si Abel, and tingnan nyo po ano nangyari sa verse 25. Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa,
at siya'y nanganak ng isang lalaki na tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel. Sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Now, what's the importance? Sino nagbigay? Sino nagbigay ng kahalili? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng kahalili. Bakit? Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng kahalili ni Abel? I will read to you Luke 3:38. Enos, ni Seth, ni Adan, ng Diyos. Anong binabanggit ko dito? Luke chapter 3. Tatandaan nyo? Ano yung meron sa Luke chapter 3? Genealogy ng Panginoong Yesus, kung saan nagmula, saang linya nagmula ang Panginoong Yesus. Siya ay nagmula sa linya nino? Ni Seth. Kung walang naging kahalili, kung si Abel lang, wala na. Hindi matutupad yung pangako sa Genesis 3:15. But niloob ng Diyos na palitan, na bigyan ng kahalili, at yun ay si Seth. Na kung saan makita natin in Luke 3, nagmula, linyang pinagmulan ng ating tagapagligtas na Panginoong Jesus. And jump tayo sa chapter 6. Ano nangyari sa chapter 6? Dito nangyari ang Great Flood. Diba? No? Dito nangyari ang Great Flood. Now, marami sa atin na nag-iisip, which is tama naman, na itong nangyari sa chapter 6 is judgment from God. It's a judgment from God. Kasi ubod na po ng sama ang tao. No? And dinescribe yan sa chapter 6. Tingnan niyo yung verse 2. Ano yan sa verse 2? Nakita ng mga anak ng Diyos, ito po yung mga anghel, fallen angel po to, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Now, imagine, angel. No? And tao. That's unnatural. No? Hindi yan disenyo ng Diyos. And verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak mula saan? Nang makipagtalik ang anghel, ang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, sa mga anak ng babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Now, what's wrong with this? If ito po ay nagpatuloy, kung ito po ay nagpatuloy, mamamantsahan po ang linya ng tao. Sino ang dapat iligtas? Ang mga tao. At anong dapat mamatay? Tao. Para sa pagliligtas ng tao. And so, kung ating society ngayon, tayo po ay mamimix na ng angelic blood. Parang ganon. There will be a mixture. So, kung iisipin po natin na it's a judgment from God na nangyari ang Great Flood, yes, but wag nyo pong tatanggalin na ang nangyari sa Genesis chapter 6 na Great Flood is ang pagpapakita pa rin ng habag ng Diyos. It's still grace. Bakit? Nilipol niya, tinanggal niya, nireset niya. Para saan? Para maihanda ang pagiging tao ng Diyos para sa ating kaligtasan. You see? At anong naging pangako ng Diyos? Tingnan nyo sa chapter 9, verse 11. Genesis pa rin tayo. Chapter 9, verse 11. Aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. This is Noahic covenant. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamagitan ng tubig ng baha at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Ano yung sign ng covenant na to? The rainbow. No, kaya yung paggamit ng LGBTQ sa rainbow is paglalapastangan sa kung ano talaga ang nire-representa ng rainbow. But anyway, ibang topic po yan. But ang gusto ko pong sabihin sa inyo, anong tipan ng Diyos? Hindi nalilipulin. Anong mangyayari na? Preservation ng tao. Bakit po? Para sa araw ng pagdating ng Panginoong Jesus. You see? No?
nagpatibay ito sa pagdating ng ipinangakong tagapagligtas na ipinangako ng Diyos in Genesis 3:15. And patuloy natin, Genesis 11. Anong nangyari sa Genesis 11? Ito ang pagkakaroon ng iba't ibang bayan. Iba't ibang lengguwahe. Ito po yung time na gumawa sila ng Tower of Babel. At ito yung time na iisa pa lang ang wika, lengguwahe ng tao. At anong ginawa ng Diyos? Sila ay pinagka-watak-watak at doon nagsimula ang pagkakaroon ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, nagkaroon ng iba't ibang bayan, nagkaroon ng iba't ibang bansa. At anong kahalagahan nito para sa ating kaligtasan? Ito ang nagbigay ng daan para sa natatanging angkan kung saan magmumula ang binhi. Alam niyo anong importance nito? Ang kahalagahan nito ay natukoy natin na ang tagapagligtas ay magmumula sa lipi ni Israel, kay Judah, kay David, at ipapanganak sa Jerusalem, sa Bethlehem. Kung wala po ito, kung hindi nangyari yung pagkakawatak-watak, we do not know. We cannot authenticate. Hindi natin makikita yung authenticity, yung katotohanan na si Jesus ang tagapagligtas. So you see? And chapter 12, no? Chapter 12 verse 3. Sabi diyan, pagpapala, ito na po yung time na sinet apart na ng Diyos si Abraham. At ano ipinangako niya sa chapter 3? Pagpapalain ko ang lahat ng angkan at sa lupa ay pagpapalain sa pamagitan mo. Kailan nagkaroon ng angkan-angkan? Nung pagkawatak-watak. No? Na nangyari sa chapter 11. In verse 7, nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, ibibigay ko ang lupang ito sa iyong lahi. Pero ito ay binigyang linaw. Kasi kung babasahin nyo dan, lahi, no? Parang yung kabuuan ng tao. Lahi ni Abraham. No. Hindi ito patungkol sa lahi na iniisip natin. But binigyang linaw ito ni Pablo in Galatians chapter 3. Balik kayo, tingnan nyo, i-clip nyo lang Genesis. Balik kayo sa Galatians chapter 3 verse 16. Anong sinabi dyan? Chapter 3 verse 16. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham. Ayun, binasa natin kanina. At sa kanyang binhi, no? Ipinangako kay Abraham at sa kanyang binhi. And in-exposit ito ni Pablo. Anong sabi niya? Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa. No, yung lahi na binanggit po sa verse 7 sa Genesis 12 ay patungkol sa isang binhi. At yon ay si Kristo. So there is now an specific, no, sa binhi ni Abraham. Doon magmumula ang binhi na ipinangako sa Genesis 3. And so, hindi na natin na anuhin yung jump tayo sa Genesis 37. Ano nangyayari sa Genesis 37? Dito na, binenta si Jose at dinala sa Egypt. No? And maraming nangyari kay Joseph. At kung magja-jump tayo sa 41, chapter 41 ng Genesis, doon ay naging tagapamahala si Jose sa Ehipto. At anong kahalagahan ng pagiging tagapamahala ni Jose sa Ehipto? Sinabi niya yan sa Genesis 50, the last chapter of Genesis, verse 20. Sabi ni Jose, kung kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Anong sinasabi dito? Mahalaga po ang nangyari kay Jose. Why? Kasi sa pamagitan nun, napanatili po ang bayan ni Israel. Kung hindi yun nangyari, mamamatay po, malilipol yung
linya na kung saan magmumula ang ating Panginoong Hesus. Pero inihanda na yun ng Diyos many years, no? Bago pa man mangyari yung great famine na ikakamatay sana. Hindi lang po nanatili ang linya ng Israel, ng mga Hudyo, but nanatili din tayo. Why? Kasi naipanganak, dumating ang ipinangakong binhi. Now in Exodus, no? Hindi na tayo magcha-chapter, okay na. Exodus, ano nangyari sa Exodus? No? Iniligtas ng Diyos, di ba, nasa Egypt sila, iniligtas ng Diyos ang mga Hudyo palabas sa Ehipto sa pamagitan ni Moises, at ito po ay anino. Anong kahalagan nung kasaysayan na yon? Ito ang anino ng pagliligtas ni Kristo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. And ano nangyari? Nung time na bago po umalis ang mga Hudyo sa Ehipto, nagpahid sila ng dugo ng kordero. Kaya, di ba, taon-taon meron silang festival. At ano yung feast na yon? Ano yung festival? Passover or yung Paskwa. At anong kahalagahan nun? Anong kahalagahan na natatag yung pagse-celebrate na yun? Alam niyo po ba anong sinabi ng Diyos nung sinabi niya sa mga Hudyo na gawin ito taon-taon? Hanggang kailan nila yun gagawin? Sabi ng Panginoon, walang katapusan. Kaya yung Paskwa na po na iyon ay nagbigay daan para sa ating tagapagligtas na Panginoong Hesus na siyang kordero ng Paskwa. So nakita niyo po yung pagkakakonect noon. And di ba dahil doon, si Jesus ang kordero ng Pasko, anong ginagawa natin? Nagpapatuloy pa rin tayo. Nagse-celebrate pa rin tayo ng Passover. Sa anong paraan? Yung pagse-celebrate natin ng Last Supper. At nagpapatuloy yun. So you see, we are still obeying God. Pero matatapos yun, kailan? Hanggang sa dumating muli ang ating Panginoong Jesus. You see, that's the significance yung nangyari sa Exodus. And yung nangyari sa Leviticus, Numbers at Deuteronomy, doon ibinigay ang kautusan ni Moises. The moral law, ceremonial law, and the civil law. Now, ano ang kahalaga nun? Yon ang nagbigay daan upang ipakita sa atin na yon ang tutuparin ng Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. I want to continue from 1 Samuel hanggang Malakay, kaya lang wala tayong oras. So dito lang ako nagtapos hanggang sa sa Pentateuch, sa Torah, the first 5 books ng Old Testament. And sana nakita niyo po, mga kapatid, na isa lang ang ebanghelyo at ito ay naipakita sa kasaysayan. No? So you see, there's no other gospel. And lastly, isa lang po ang ebanghelyo dahil ito po ang patotoo ng Diyos. Isa lang po ang ebanghelyo because this is the testimony of our God Himself. Open your Bible in 1 John chapter 5, verse 9 to 12. Sa bagong tipan. Hindi po yung John, but yung 1 John. Okay? 1 John chapter 5, verses 9 to 12. Sabi dyan, dyan na kayo? 1 John chapter 5, verse 9 to 12. Sabi po dyan, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, testimony ng tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito po ang patotoo ng Diyos na siya'y nagpapatotoo tungkol kanino? Sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling. No? Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak.
Now, ano ba ang testimony? Ano ba ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak? Verse 11 and 12. At ito ang patotoo. Listen, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Meron bang dagdag? Wala. Nasa kanyang anak lamang. In verse 12, ang kinaroroonan ng anak, kung sino man ang may anak, ay kinaroroonan ng buhay. Merong buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng anak, ang walang anak. Hindi po anak. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. That's the testimony ng Diyos. Ito ang patotoo ng Diyos. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So mga kapatid, kung hindi natin tatanggapin itong patotoo ng Diyos, kung sasabihin natin na si Kristo ay makakapagligtas sa atin, pero kailangan kong tuliin, kailangan mo na akong matuli, kailangan kong sumunod sa kautusan, kailangan kong magsagawa ng ganitong mga bagay, mga kapatid. Yan po ay paglalapastangan sa sovereignty, no? Sa soberanya ng Diyos na siyang nagtalaga ng ebanghelyo sa simula pa man. If you are saying na kulang yun, that's paglalapastangan. No? At ito po ay pagtataas sa tao. Bakit? Kasi ang kaligtasan ay nakasalalay sa gawa ng tao. Pero malinaw na nakita natin kanina na ang kaligtasan ay sa Diyos. Ito ay gawa ng Diyos. At kung tayo ay babaling sa ibang ebanghelyo, tayo ay nagpapahayag na hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Kulang yun, kaya kailangan kong gumawa ng mabuti, kailangan kong ganito, ganyan. And lastly, sinabi dyan sa 1 John 5, kung tayo ay babaling sa ibang ebanghelyo, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. So, be careful on that, mga kapatid. At sa anong paraan, sa anong praktikal na pamamaraan, nagpapakita na tayo ay somehow bumabaling sa ebanghelyo? Una, kapag tayo ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan kapag tayo ay nagkakasala. Kapag tayo ay nagkakaroon ng alinlangan kung tayo ay meron mang ongoing sin. Kung iniisip mo, kapatid, actually, I really want to ask you, no, sa interview, hindi ko lang nalagay, kapag ikaw ay nagkasala, ligtas ka pa rin ba? Na kung inyong sasagot ay siguro hindi na. Kapatid, yan ay pagpapakita ng pagbaling sa ibang ebanghelyo. Tandaan niyo po, ang kasalanan na binayaran ng Diyos ay kasalanan nung una sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sabi nga sa hymno, my sin is great. Mali ito. Basta ganito yung thought. Higit ang aking kasalanan. Napakarami ang kasalanan. Pero anong sabi sa awitin? His mercy is more. Yes, mga kapatid, yung pagliligtas ng Diyos sa atin, hindi po nangangahulugan na magiging perpekto na tayo sa praktikal na pamumuhay. Tayo ay perpekto in our position. Why? Dahil ang ating katuwiran ay ang katuwiran ni Kristo, hindi katuwiran natin. Pero in practical living, tayo ay laging madadapa. Tayo ay laging magkakasala. Pero sapat ang biyaya ng Diyos at higit pa. No? So whenever we are in sin, it is by grace you are still saved. Kaya kapag tayo ay nagkakasala or gumagawa ng kasalanan, naway magbigay ito ng kababaang loob sa atin. Na bagaman tayo ay pumipili pa rin sa kasalanan, may pagkakataon at maraming pagkakataon na ginagawa at gagawin natin yun, tayo pa rin ay ligtas sa biyaya niya. Pero, lagi nating tandaan at huwag kakalimutan,
Titus 2:11-12. Na ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin. Kung ang biyayang nagliligtas sa atin na nagpapanatili sa ating kaligtasan ay siya ring biyaya na magtuturo sa atin na mamuhay ng may katuwiran. Matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. No? Yun. Pangalawa, kapag tayo naman, ito, pangalawang praktikal na pagpapakita na tayo ay minsan bumabaling sa ibang ebanghelyo or hindi ebanghelyo kapag tayo ay nagiging confident naman. Confident kapag ikaw ay may magandang performance. No? Ikaw, inisip mo, now, member na ako ng church. Perfect attendance ako, hindi talaga ako nawawala sa araw ng Panginoon. Kasama ako sa ministry work, no? Kumakanta ako sa harapan. Or malaki ang binibigay ko. Kung yan naman ang nagbibigay sa inyo ng katiyakan, naligtas kayo, now you are making a mistake. Bumabaling kayo sa ibang ebanghelyo, mga kapatid. Hindi po yun. Hindi po yun. Iisa lang ang ebanghelyo. At ano yun? Ang kaligtasan ay sa biyaya ni Kristo. And sabi sa Romans 1:16, ang ebanghelyong ito, ang nag-iisang ebanghelyong ito, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Walang ibang daan sa kaligtasan, walang ibang pamamaraan ng kaligtasan, walang ibang magandang balita, walang ibang ebanghelyo. Tanging ang ebanghelyo ng Diyos. At iyon ay sa pamagitan ni Kristo lamang. There is no other gospel. Let us pray. Panginoon, pinupuri ka namin sa pagbibigay ng kaliwanagan at sa pagliligtas sa amin, hindi lang sa tiyak na kapahamakan, kundi pati na rin sa kasalukuyang panahon. Niligtas mo kami sa baling sa ibang ebanghelyo. Salamat dahil ito'y biyaya mo sa pamagitan ng Espiritu na natanggap namin ng kaunawaan na may iisa lamang ebanghelyo, may isa lamang pagliligtas, at may isa lamang tagapagligtas. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. May we hold fast to that promise, to that gospel, to that testimony na nagmula sa iyo, O Diyos. Na kami po ay may kapahingahan na. Kami ay may katiyakan at kasiguraduhan sa aming kaligtasan. Ni hindi dahil sa aming aksyon ng pananampalataya, kundi sa pamagitan lamang ng ginawa ni Kristo. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan. Purihin ka. Amen. Tayo po'y magsitayo at awitin natin ang himno. One gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace, my highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is
is one gospel to which I cling. All else I count as loss. For there were justice and mercy me. He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks. For that cannot keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and my hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. Last verse. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. So, i-declare ko lang po ang pagpapala. At ngayon, sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo, ayon sa Kanyang Ebanghelyo at sa pangaral ni Jesucristo, ayon sa paghahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon, subalit nahayag na ngayon, at sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan, sa isang Diyos na marunong sa pamagitan ni Jesucristo. Sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman at lahat ng mananampalataya ay magsasabi ng Amen at Amen. Happy Lord's Day po and God bless po sa bawat isa. See you po ulit mamaya sa ating prayer meeting and book study. God bless. Bye-bye.